pong nagmamasid or naniniktik or nagmamanman kay VP Sara? Ano naman ang kanilang motibo? Ano ang kanilang layunin? Well, given na yan mga ate at kuya na um, marami ang nagmamasid kay Vice President Sara Duterte sa maraming kadahilanan or motibo. Kung naaalala nyo, si Tambaloslos ay campaign manager ni VP Sara and noon pa lang, no, being the campaign manager, inoobserbahan niya yung mga diskarte ni VP Sara when it comes to pakikipagdaupang palad sa mga ordinaryong tao, di ba? Kung paano mag-approach, kung paano makibagay, ganyan, kung paano magsalita, even the gestures, the mannerisms, lahat na inoobserbahan pong talaga. Nagmamasid closely si Tambaluslos pero siya kaya ang nagmamanman sa ngayon. At meron naman kayang chance si Tambaluslos na talunin si VP Sara pagdating ng 2028. Kasi kung tatanungin yung mga kababayan, ang pwede lang pong maging chance ng kalaban na maupo sa 2028 aside from VP Sara is Mandaya. And hanggat Miro ang gagamitin sa elections, although pinalta nila ang Smart Magic kasi tainted na nga po yung reputasyon ng Smartmatic noon na 'di ba na inaakusahang nandaya. Isa sa mga whistleblowers niyan ay si Attorney Glenn Chong kasi sinabi niya, inamin niya nakausap ni Liza Tanas ang mga officers ng Smart Magic. Therefore, yung boto ni Niwi noong 2022 elections ay hindi totoong 31M. Inilapit lang daw, sabi ni Attorney Glenn Chong, sa boto ni VP Sara. Ang boto ni VP Sara ay 32M at iyon ay totoong boto. Kaya lang, kung si Marcos Jr., ang boto niya ay 21M lang halimbawa, nakakahiya. Kitang-kita yung agwat, yung layo, yung difference na mas gusto ng taong bayan ang continuity na pwedeng ibigay ni VP Sara bilang kapalit ng kanyang tatay. Or mas gusto pa rin ng mga Pilipino ang Duterte kahit na hindi tumakbo si VP Sara as the president. So para daw hindi kahiya-hiya, inilapit. Pero ang palagay ni Atty. Glenn Chong, dahil hindi naman popular si Ngiwi, even nung mga meeting di avance, mga kababayan, na sumasama ako dyan, kasi nga di ba supporter ako ng unit team ni VP Sara at saka ni Ngiwi. Speaking of, mai-segue ko lang, nag-upload ako ng video kanina, no, yung song. Maganda yung song. Shoutout kay Mercedes. And yung music video niyan ay yung campaign namin noong unit team for VP Sara and Niwi, no. Nabudol talaga tayo na milyon-milyon ang nabudol ni Niwi, okay? Kumbaga ay niyakap siya at sinuportahan ng mga Pilipino. Kitang-kita po sa mga rallies, ang lalaki ng rally, di ba? Ang daming tao, libu-libo, hundreds of thousands. Pero ang lahat ng iyon ay umasa na itutuloy nga niya ang nasimula ni PRRD at tapos katandem pa niya si VP Sara pero sinaksak niya sa likod ang ating pangalawang Pangulo. So, yun nga, panoorin nyo na lang yung maigsing video natin, yung music video natin patungkol sa mga buhayang mandarambong. And maybe sa susunod natin mga live, yun yung gagamitin nating soundtrack, no? Oo, kasi magpapalit-palit tayo at masipag yung ating mga composers and gumagawa ng lyrics, composer and melody, yung mga melody po ng ating mga ina-upload na songs dito sa ating channel. Okay, speaking of backstabbing, tinitiktikan na noon ni Tambaloslos si VP Sara. But then again, mga kababayan, hindi talaga niya makuha yung genuine na pakikibagay ng Vice President sa mga ordinaryong tao kasi hindi naman talaga mayamang pamilya at angkan ang mga Duterte. Dumanas rin naman yan ng hirap, di ba? Aminado naman si Tatay Digong noon nung lumipat sila ng kanilang mga magulang sa Davao ay kumbaga parang swamp yung Davao, something like that, no? Puro malawak kasi ang Davao region, so hindi ganun kamatao, hindi pa naman maunlad, and then may mga makakaliwa, 'di ba? May mga terorista or something. So, pero dahil nga po I think yung tatay ni PRRD ay naging cabinet member ng palasyo ng tatay ni Ngiwi. Kasi nakita ko yung picture ng ng tatay ng ating Tatay Digong. Okay, ang lolo ni VP Sara sa cabinet members na naka-post dyan nung pumunta kami ng Malacanang. So, kumbaga, ganon, no? Siguro, nung pumupunta-punta si dating Pangulong Duterte sa Malacanang, nakikita niyo yung picture ng kanyang tatay doon, right? Tatay ba or lolo? Maalin man.
May nakita kasi ako doon na picture ng isang Duterte. So sabi nga po, tatay something, no? Ni PRRD. Pero eventually po, ayan nga, si Tatay Digong naman ang nagkaroon ng pwesto sa Malacanang, pero hindi bilang cabinet secretary ng kung sino man, kundi siya na mismo ang Pangulo ng Pilipinas. And hopefully, itulot din ng nasa itaas ng kapalaran na si VP Sara ang susunod. But of course, alam ng mga kalaban na si VP Sara ay napakalakas na kandidata, di ba? Aminin man nila at sa hindi, i-deny man nila yan, alam nila, okay, maybe in denial pa sila na mabuting, kumbaga nananalaytay siguro sa ugat at pagkatao ng mga Duterte, no? Ang kagustuhan lang na manilbihan. Kasi ganun yung mga kababayan eh, bibihira yung anak na napapariwara kung paano ginaid ng magulang, di ba? Minsan nga wala naman talagang black sheep sa pamilya kahit napakaraming magkakapatid. May mga kilala akong families na 10 ang anak, isang dosena pa nga kasi 'di ba may mga baby boomers. Sino yung mga baby boomers diyan? Hello. Shout out po. Ano ba ang ibig sabihin ng baby boomers bago tayo tumawid dito sa naninikti kay VP Sara? Segue lang. Ito po yung mga, I think mga sanggol na ipinanganak after ng World War II. So 1941 to 1945 ay digmaang, di ba? Kalawang digmaang pandaigdig. Dagdag kaalaman lang para hindi ko pwedeng i-assume na alam ng lahat ng nanonood sa atin ang mga ganitong bagay, no? Hindi kasi ganyan ang turo sa amin nung ako'y nag-aaral pa bilang secondary school teacher. Huwag mong i-assume na ang mga estudyante mo ay alam na ang lahat ng ituturo mo, kaya ka nga teacher, ituro mo. Parang gano'n, kuha. Turo mo pa rin kahit alam na ng iba. Okay, may mga bata na advanced magbasa, advanced na natuto, di ba? Or fast learner din, pero hindi lahat ganyan. So, ibigay mo. Ganon. Hindi, wag mong i-assume na alam niyo na to, alam niyo na. Magsasabi ka ng 1 plus 1, hindi pala naman alam ng lahat kung ano ang sagot ng 1 plus 1. Meron ba hindi nakakaalam ng sagot ng 1 plus 1? Okay, yung mga baby boomer ipinanganak after ng giyera kasi yung mga magulang noon ay walang alam na libangan. Tama? Wala namang gadgets noon. So, malamang walang radio sa airwaves, no? Walang TV channel or something. So, ang libangan ng mga tao noon ay gumawa ng baby. Kaya ang dami-dami ng mga baby boomers. Maybe mga ipinanganak nga ng 1946 onwards. Ganon, hanggang dekada 80 siguro mga kababayan. Let's see. So, ito lang yung meaning niyan. Sige lang natin. Ano baga ang mga baby boomers? Ang liit. A person born between the end of war. Tama nga ako. Of World War II and the early 60s. Oh, ang mga magulang ko ba, baby boomers? I think so. When there was a temporary marked increase in the birth rate. Ano baga ang dahilan? Bakit dumami ang nanganganak? Wala nga kasing libangan, kundi magbahay-bahayan, mga ating. Plus, mag-celebrate, 'di ba, natapos ang giyera. So, in good spirit ang lahat, tahimik na, peaceful na. So, peaceful na ba? Tara nga muna sa sagingan, mangunguha ng puso ng saging. May ganun bang ganap noong araw, mga shoutout sa mga baby boomers, mga ipinanganak noong, kung meron pang mga ipinanganak ng 1950s and 60s lalo na po, no? Ayan, comment kayo sa comment section kung kayo ay mga baby boomers. Oh. Yeah, I think so. Even may dekada 80 na eh. Iba na yata ano yan, iba ng era, no? So, yun nga, sabi nila, ito pa, tingnan pa natin explanation. Mga ipinanganak ng 1946 hanggang 1964, a tidal wave of births. O, yun nga, bakit ang dami? Kaya nga, boom, dumami ang mga Kyoto bells. Dumami ang mga Ota bells, ang mga baby. Boom talaga ng bonggang. Parang economy nag-boom. Boom shakalaka ng sumabog talagang naputukan. Ay, ano ba yun? Tama ba? Okay, let's continue. Going back sa nag-o-observe kay VP Sara or nagmamanman, sana maputukan din siya ng plapla. May nagmamanufacture pa ba ng plapla ngayon? Para kung ano man ang masamang balak nila ay huwag mangyari. Ano? Sana sila ang maputukan ng boomers. Something. Okay. So, eto po yung article ng Rappler. Rappler talaga. Itong Rappler na to talagang wala tayong maaasahan mga kababayan, hindi ba? Dahil nga anti-Duterte talaga tong mga to eh. Kahit na medyo bumabatikos na sila ngayon kay Ngiwi Jr., anti-Duterte pa rin ang Rappler. 'Di ba? Sara, Bongbong tear each other apart as a yet unnamed presidential
watches. So kumbaga, yung dating magka-tandem, yung dating unit team ay nagrarambulan, naghihilahan pababa, 'di ba? Para bumagsak ang bawat isa. Pero ang alam ko naman mga kababayan, si Ngiwi Jr. lang talaga ang gustong magpabagsak kay VP. Wala namang ganyang hangarin ang Vice President. Dahil ako tatanungin niyo, kung gusto ni VP Sarang mawala na yan si Marcos Jr., hindi yan, the moment na nakidnap si PRRD, magbilang ka lang ng buwan. Kung mapagiganti si VP Sara, tama, hindi aabuti ng election si Marcos Jr. March 11, kinidnap si Tatay Digong. Pagdating ng elections, wala na yan, sipa na si Ngiwi. Kumbaga aagapan. Talaga ha? Meron ka pang i-endorse mga senatoriables ha, ngayong paparating na election ng Mayo ha? Ay hindi. Yung kinausap ko para kayo'y 'di ba? Kung gano'n nga kung gano'n ang pagkatao ni VP Sara, 'di ba sinabi naman niya 'yan. Meron akong inusap, sakaling may masamang mangyari sa akin, utasin yung tatlo. Tsaka sino ba may sabi niyan mga kababayan? Spoke Sari Roque, sinabi niya 'yan. Ano raw, bago pa si VP Sara nagsabi na meron siyang inusap na taong tutumba sa tatlo, the powers that be. Sila yung nasa music video ng Mandarambong. Nandun ba si Tambaluslos? I think so. sa buhayan Mandarambong natin ng music video. Kaka-upload lang. Bago pa sinabi ni VP Sara na utasin yung tatlo pag may masamang mangyari sa kanya, nalaman na raw ni VP Sara na may utos si Ngiwi na utasin si VP Sara pag may masamang nangyari sa kanya. May utos na si Ngiwi, pag may masamang nangyari sa akin, utasin nyo yan. Or huwag niyong hayaang umupo yan pagkatapos ng termino ko. Kasi alam ni Ngiwi na matinong presidente si VP Sara at dahil nga matinong pangulo, baka sumingaw ang lahat ng kalokohan ni Ngiwi. Halimbawa, si VP Sara na yung presidente, no? Tapos nalaman ni VP Sara yung kalakaran halimbawa sa DPWH nga. Bakit ang mga projects niyo puro marurupok, puro ghost projects? Painom mo ng tubig. Hindi pwede yan. Kulong, tanggal sa pwesto, sibak. Ganon siguro si VP Sara, no? Ay ma'am, pasensya na kayo, naging kalakaran po kasi, nung nakaraang administrasyon, ganito naman ang kalakaran. Ito na yung sistema, ma'am, talaga. Ay, hindi, kahit 1% na kickback, hindi pwede. Kung ang proyekto 1 billion, wag kayong hihingi ng kickback. Kasi mga kababayan, ang 1% ng 1 billion is how much? 10 million? Kung may proyekto ka, say Tulay, 1 billion ang halaga. Meron kang 10 million kung mangungumisyon ka ng 1%. Kasi yung 10% is 100 million Malaki pa rin. Kahit putal, kaso mo ngayon ang commission daw mga kababayan, 25%. Sabi nga ni Spokes, kung 1 billion ang project, meron ka kaagad 250 million. Quarter of a billion agad ang commission mo bilang politiko. At kaya siguro natigok si Cathy Cabral, yung nahulog sa bangin sa Benguet, ay baka nga siya ang pwedeng susi kasi willing nga raw siyang mag-testify pa or parang magiging whistleblower. Kaya siguro na shigback mga ate kuya. May isa pang shishigbakin, pag-usapan natin yan konti. So, parurusahan ni VP Sara yung tanggal sa pwesto, ganyan, yung tinanggalan ba sa pwesto, ito yung lang naman, biglaan kong nai-imagine. At pwedeng mangyari kung si VP Sara ang uupo. Sabi niya, tanggalin niya, ma'am, wag niyo pa akong tanggalin sa pwesto. Promise, may mga ililik po ako sa inyo at magbabago na ako. Meron po akong ibibigay na mga names sa inyo, mga documents, evidence, no, pieces of evidence na proving na hindi ako ang most guilty sa corruption na ito sa departamento namin. Mapapaisip si VP Sara. Sige, pero it doesn't mean hindi ka parurusahan after Sige, magstay ka muna sa departamento mo, tiktikan mo yung mga kasamahan mo, mag-produce ka ng evidence. Malalaman kung sino pa ang mga ongoing na mga loko-loko, kung si VP Sara ang nakaupo, and also, makakalkal yung baho. Kasi,
parang palit ulo ang mangyayari, eh, "Wag mo akong tanggalin VP Sara, ibubulgar ko yung mga nakaraang nakawan, mas malaki sila ang totoong mastermind dito." Delikado Singiwi 'pag umupo ang isang Duterte. Kaya going back dun sa sinabi ni Spokesary Roque, nagsabi raw Singiwi na huwag hahayaan ng kahit sino na pagkatapos ni Ngiwi ay si VP Sara ang uupo. That's according to Spokes, not from me, mga kababayan. Hindi ako may sabi niyan. So, ang unang utos daw ay pag may nangyaring masama kay Ngiwi, sigbakin si VP Sara. Kasi nagtamang hinala si Ngiwi, di ba? Alam niyo naman, lulong sa pulveron. So, one step closer si VP Sara sa leadership, pangalawang pangulo eh. Ano baga ang pwedeng maging shortcut? Kasi, and I don't think gagawin ni VP Sara yan. Right? Mag-aantay siya ng tamang panahon niya eh. Hindi siya para mang-ahas or manaraydor. 'Di ba? Kahit na ginanyan siya ni Ngiwi Jr., kahit na siya ang sinaksak sa likod. So, pero si Ngiwi naghihinala, teka muna, madali akong mapapaltan kung ako'y ma-overdose, kung ako'y magkasakit, 'di ba? Kung ako ay maimbalido, kung may masamang mangyari sa akin at hindi ko na kinaya, siya ang uupo. Ay paano kung makalkal yung mga baho namin? Ay hindi. Nagbilin daw si Ngiwi, pag may masamang nangyari sa kanya, tigokin. Baka ang inisip niya, tatry rin siya ni VP Sara para umupo si VP Sara eh. Ay paranoid nga. Right? Tamang hinala. Alam niyo naman ang mga gumagamit ng something. Ganyan paranoid. Maraming kinatatakutan, maraming multo. Okay? Kahit wala naman, nag-hallucinate. So, marami siyang kasalanan kay VP Sara. So, siguro iniisip niya, gagantihan siya. Right? So, nauna na raw nagsabi si Ngiwi Jr. na dapat iligpit yan kapag may masamang nangyari sa akin, or iligpit nyo yan pagkatapos ko bilang Pangulo. Dahil hindi pwedeng umupo yan, makakalkan siguro yung baho. So, kailangan mautas or hindi dapat umupo ang isang Sara Duterte pagkatapos ni Ngiwi. Ano kaya ang role dito ni Mangga? Right? Eh, overprotective si Mangga sa kapatid. So, mag-a-agree kaya si Mangga sa plano na hindi dapat umupo ang isang Duterte? Dahil delikado ang kanyang ading? So after nung nalaman ni VP Sara, kaya umami na si VP Sara nung nagkatanungan, di ba, na kapag may masama nga nangyari sa kanya, may inutusan na siyang taong gaganti for her. Kasi nga, ganun din pala ang ginawa ni Ngiwi. No? May ganung utos. And then, nung sinabi ni VP Sara yan, ang sinabi na raw ni Ngiwi ay, sigbakin si VP. Something. Huwag talagang pauupuin in 2028. And maybe, para mapigilan din nila ang pag-upo ng isa pang Duterte or kahit sinong matinong politiko sa 2028, bukod sa pandaraya ng Miro, ay pipilitin nilang kalikutin ang konstitusyon. Kaya yung mga pirma-pirma na yan, delikado yan mga kababayan. Kung mapupunta sa maling kamay yung mga pirma ninyo, at kung may kapalit na halaga yan, magagamit yan para baguhin ang konstitusyon at tumagal sa pwesto si Ngiwi. Another option nila is isabak sa giyera ang Pilipinas in a booking. At hindi naman kaya ng Pilipinas na makipaglaban sa China. Pero isa yan sa pinagpipilian nila. Hindi nila papayagang umupo ang isang Duterte. Lahat gagawin ng mga demonyo. Okay? So nag-aaway si Ngiwi at si VP Sara. Pero si VP Sara naman, wala. Daanin natin sa legal. One day, hindi ka na, parang ganun no? Isa rin ito siguro isa rin ito sa rason kung bakit kailangan hindi maupo bilang presidente si VP Sara. Dahil kapag si Ngiwi ay natanggal sa pwesto at wala ng immunity, ibig sabihin pwede ng kasuhan, ay pwede siyang kasuhan ng mga Duterte sa ginawa kay PRRD. You think hindi maghihiganti ang mga Pilipino, even yung pamilya ni na VP sa ginawa ni Ngiwi? Bukang bibig na ni VP Sara, culpable violation of the Constitution. Nagbibigay na ng hint si VP Sara, impeachable si Ngiwi. Or deserve na niyang ma-impeach. May 6 na nga siyang 6 na kasalanan na dahilan para ma-impeach, mga impeachable offense. Nga lang at ang mga abogado na maka-Duterte, parang wala namang ginagawa.
Sana okay yung final na ano 'no, impeachment complaint ni ano, ni Kiko Barzaga. Mag-ano kaya yun, magmo-move kaya yun from the lower house to the Senate? And sapat ba ang dami ng senador para litisin si Ngiwi? Ating hindi sekreto ang mga kasalanan ni Ngiwi sa taong bayan, hindi lihim ang mga impeachable offense. Ay, ang korapsyon na yan, ang lala. Benta ng ginto, kuha na, paglipat ng pondo ng PhilHealth, corruption sa budget, pagpapakulong kay PRRD na trabaho niyang proteksyonan ng isang Pilipino ay isinuko pa ang isang citizen at ibinigay pa sa foreign powers. Ang dami, 5 na nga raw, 6 ang impeachable offense ni Yui. Ay bakit parang walang kumikilos? Ano ba to? Isang sampahan lang ng kaso? So next year magsasampa ulit ng impeachment? Wala bang magkakaisang mga lawyers, itong mga kilalang mga lawyers na dikit or mga pro-PRRD? Kung hindi uusad yung impeachment complaint since tapos na yung session, right? Wala na, bakasyon grande na yung mga buhaya eh. So next year, mag-aabang tayo, sino kaya maglalakas loob na ipa-impeaching Yui? Siya ang deserve na ma-impeach. Oh, hindi iyan pag-rest back. Pero dapat deserve niyang matanggal na. Inutil, pasakit sa bayan, manluloko. At may mga nagkakandamatay, hindi dahil sa mga aksidente, hindi dahil sa mga kalamidad. Mukhang ginugurgur ang pwedeng kumanta. Kaya yung isa dyan, mamaya pag-usapan natin, dapat na talagang mag-ingat. Ano? Aside from VP Sara. So okay, nag-aaway si Ngiwi, si VP Sara. Meron daw lihim na nagmamasid at nag-e-enjoy. O kaya ganun yung survey natin. Alright, ano nga ba yung survey natin mga kababayan? Sino ang pwedeng maging karibal ni VP Sara sa kasakali man pong matuloy ang elections? O, yan yung mga pangalang pinili. May kulang dyan. 2 tao. Maybe more. Kasi nga nung nakaraang 2022, 10 naman silang tumakbo bilang Pangulo eh. Ito, 4 pa lang ang nasa listahan. Posible rin kasi maging 10 sa 2028. Maraming naghahangad ng datong. Pag tumakbo ka bilang presidente, may magdo-donate sa iyo. Eh, pwede mo namang ibulsa yun at huwag kang gumastos. Alam mo naman sa sarili mong matatalo ka. Di ba? And kung realistic lang talaga at rational ang tatakbong kandidato, alam niyang hindi siya mananalo kay VP Sara. Pero sino ang pwedeng tumakbo na aasa na matatalo si VP Sara sa pamamagitan ng dayaan? Sino ang pwedeng maging manok ni Ngiwi? Sino ang pwedeng tumakbo na pasikreto pero hawak sa liig ng powers that be? Hawak ng 3 ni Tambaloslos, may iba pang mga pwede. Chis Escudero kaya tatakbo? Tito Soto kaya tatakbo? Trililing kaya tatakbo? May 2 pa ako hindi nababanggit. Ilagay nyo sa comment section, sino pang naiisip nyo pwedeng tumakbo? Pagdating ng 2028, kung sakaling hindi nila madoktor ang konstitusyon, nabuking ngayon yung mga modus ng mga pirma-pirma eh. Ultimo yung pamimigay ng ayuda, babudgetan nila ng malaki yan. Magkano? 63 billion, 65 billion next year, 2026. Yung pagbibigay ng ayuda, tupad kung anik-anik pa, ay i-gather yun yung pirma mo, pangalan and whereabouts, no? Mga personal details mo, pwede yung magamit. Actually, binuking na yan ni Mangga. Yung mga pangalan at listahan ng mga binigyan ng mga ayuda, ayun daw ang ginamit na listahan. Binudol yung mga binigyan ng ayuda, mga kababayan! Binudol. Okay? Ayun nga, bibigyan daw ng ayuda pero yung mga pangalan nila ginamit sa People's Initiative. See, yung mga nag-gather ng pirma na yan, kaya itong mga double agents, itong mga alpotera, itong sambang-samba doon sa Alpot, na alap-apon, sabi ni Miss Marlica, mga tik-tik yan. Katulad ng, sino itong naniniktik kay VP Sara? Sino yung nagmamasid habang nag-aaway si Ngiwi at si Vice President? But you think, kahit na nag-aaway si VP at si Ngiwi, may chance pa rin na manalo ang kung sino mang kandidato laban kay VP aside from Mandaya? Sara and her ilk, yung mga kauri daw ng ating Vice President, still don't get it. Despite all his failures, si Ngiwi, and weaknesses, palpak and mahina. She somehow makes Junior look like an altar boy by comparison. What do you mean by that? Ano ibig sabihin? So, kahit na mahina si Ngiwi at palpak na presidente, nagmumukha pa rin daw na mabuting tao? Altar boy by comparison?
So si VP Sara, kung binabatikos niya si Ngiwi, mukha siyang kontrabida. Pero si Ngiwi, kahit napalpak at mahina or bulok, mukha pa ring banal. At mukha pa ring mabuti. Dahil nga mahilig magpa-picture, katulad nun, meron silang mga walang gutom kitchen, nagpapakain si Ngiwi, service crew, nakasombrero ng... Anyway, how many days more before Christmas? 5 days more? Happy holidays, everyone. So may nag-comment dito mga kababayan, if only confidence translated to correctness, Rappler can keep saying different versions of this, but the surveys constantly prove otherwise. Ibig sabihin, lamang talaga si VP Sara sa survey, may gawin at wala. Bumatikos at hindi, si VP Sara ang gusto ng mga Pilipino. Sabi ko nga, kahit matulog si VP Sara pagdating ng 2028 campaign, kampanyahan ng elections ng 2028, kahit matulog yan at huwag umikot, mananalo yan eh. Yung mga pinagagagawa nila sa Vice President, yung pang-aapi nila, gustong-gusto pa naman ng mga Pilipino yung ganyan. Not because we love telenovelas, but alam niyo yun, nararamdaman ng mga Pilipino ang dinaranas ng mga inaapi, like sa mga TV shows, soap opera, di ba ganyan, sa mga palabas na ang bida ay laging dinadaig, inaalipusta, niyuyurakan, tinatapakan, binawalang hiya, nakukuha ng bida, okay, ng kinakawawa ang simpatsya ng tao. Dahil siguro, ang mga Pilipino, karamihan sa atin, mahirap sa buhay. At maybe, there were times na naranasan din natin na api-apihin tayo. Ang ginagawa kay VP Sara ay pang-aapi. Biro mo in-impeach at tapos sasabihin dahil kurakot daw. 125 million kinurakot, wala silang may pakitang pruweba. Samantala ngayon, bahang-baha yung korupsyon. Trilyon ang ninanakaw, kitang-kita. Walang ibang sinasampahan ng kaso or i-impeach. Si VP Sara pa rin ang pinag-iinitan. Hindi tama ang mga Pilipino. Kahit nakakampi nila ang media, right? Ang ginawa pa sa tatay ni VP Sara na si PRRD, right? Tayo mga Pilipino, part ng culture natin ang pag-honor sa mga nakakatanda. Takot tayo sa gaba, sa merese, sa karma, sa bad karma. Right? Alam natin yan. Na darating ang panahon, tatanda rin tayo at pwedeng mangyari sa atin. Yung mga dinaranas, di ba? Yung mga matatanda nga, hindi natin naging gawi na iwanan sa mga home for the aged ang mga mahal natin sa buhay. Iilan lang ang gumagawa niyan. Wala namang kakayahan yung iba. Or maybe wala namang panustos. Right? Or maybe gusto talaga nilang kasama nila sa bahay, sa buhay, ang mga lolo't lola. So, alam mo yun, katuwang pa nga sa pag-aalaga ng mga apo, right? Or anak. At sa pag-aasikaso ng household, ang mga nakakatanda. So, part ng ating family, ang mga elderly, tapos ginanyan ni Ngiwi. Kaya lintik lang ang walang ganti. Kaya nga, kahit anong paninira nila kay VP Sara, or kahit maniktik pa sila, gawa nila ng masama, gayahin ang strategy, or maybe magdiwang habang nag-aaway, di ba? Kasi pag nag-aaway, nagsusuntukan, nagsasabunutan, merong kakampi, merong kukontra, ay yung iba naman nagpapabango ng pangalan. No? Okay, habang nag-aaway sila, nega yung dating nila, ako magbabait-baitan, ako mamimigay ako ng mga donasyon, ayuda, nagtatrabaho lang ako. Sino kaya ang mga naniniktik kay VP Sara na pwedeng umagaw ng kanyang corona come 2028? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.